Dear Lady Love TV. Billionaire's Wanted Assassin. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Inihinto ni Royce ang kotse sa nakalaang parking space ng condominium building para sa kanya at bumaba na. Sa kanya buong galit na pinagsisipa ang sariling sasakyan. Muntik na siyang patayin ni Ali na itinuring niyang tunay na kapatid. Ngayon lang niya napagtantong kahit kailan ay walang buhay na pinahahalagahan si Aven. Sa inosenteng tao man o sa kanilang mga assassins na lumaki at nagkamalay na sa pangangalaga ng Orion. Gusto niyang sumabog sa galit dahil sa napakaraming dahilan. Wala pa ring humpay ang ginagawa niyang pagsipa sa kotse kahit na may mga yupi na iyon. Malakas na rin ang alarm ng sasakyan dahil sa ginagawa niya, ngunit parang walang naririnig si Royce. Bingi na siya dahil sa pagkamuhi. Galit siya. Galit siya dahil maaga siyang naulila. Galit siya dahil pinagtangkaan siyang ipapatay ng buong akala niya ay ama niyang maituturing. Higit sa lahat, galit siya dahil ang buhay na napapunta sa kanya ay isang buhay kung saan mahirap siyang mabigyan ng pagkakataong mahalin ang pinakaunang lalaking umangkin sa kanya. Isa pang sipa sa kotse para sa katotohanang mahal na nga niya si Nigel. Damn it! Pagkabulyaw niyon ay nagpakawala pa si Royce ng isang suntok sa driver window ng kotse niya. Agad na nabasag iyon. Ang mga piraso ng basag na salamin ay nagkalat sa kinatatayuan niya. Noon lang medyo gumaan yung pakiramdam niya. She looked down and noticed the few pieces of glass embedded in her hand. Royce took a deep breath and turned away from her car only to see Nigel standing 2 steps behind her. Napakunot noo siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ito sumagot. She stepped forward to take her hand. She abruptly pulled away. Doon niya naramdaman ang hapdi sa kanyang noo at kamay. Ibinulsa ni Nigel ang mga kamay at huminga ng malalim bago nagsalita. You left without getting your wound treated, Royce. She touched her forehead, but even before she could fully touch her fingers to it, she already felt the sting. So what? Umuwi ka na. Kapag malapit ang lalaking ito, nagiging mahina siya. Nakakaramdam siya ng sakit na dati ay hindi niya iniinda. Naglakad na siya papunta sa elevator. Tumutulo ang dugo mula sa kamay niyang nasugatan ng suntukin niya ang car window. She had too much for the day. Nag-uumaga na yata at heto siya, duguan at hindi pa nakakatulog. Somebody pressed the elevator button for her. Si Nigel. I can't let you be alone like this. And I can't allow you to make me love you like this. Agad na nagsisi si Roy sa sinabi. It was both painful and weakening at the same time. Tahimik lang si Nigel. She felt shame fill her. Sumipa siya at bumalandra ang lalaki sa nakasarapang pintuan ng elevator. Na makita niyang namimilipit ito sa sakit, saka lang rumihistro sa isip ni Royce ang nagawa niya. Oh my God, Nigel. Lumuhod siya upang matulungan ito. I'm sorry. Namilipit pa rin sa sakit ang binata. Itinukod ni Royce ang isang kamay sa nakasarang pintuan ng elevator at tinulungang makatayo si Nigel. Pero habang nakahawak siya sa elevator, tumunog yung chime na nagsasaad ng pagbaba ng elevator car at bumukas sa mga pinto. Oh shit! Nabuwal silang dalawa sa loob ng elevator. Si Roy sa sahig at si Nigel sa ibabaw niya. She felt his body press against her breast. His scent filled her nose and it slowly took her breath away. Finally, their eyes met and she could finally look into his sad eyes that burned with heat, melting her each other. And every time they were this close. Hindi na niya alam kung gaano katagal silang nasa ganoong ayos. The elevator chime sounded. Then the doors closed. Somehow, Royce thought this could be her last chance to get a kiss from him. Marahan niyang ipinikit ang mga mata and waited for the kiss that didn't come. She only felt Nigel moving away from her. Royce opened her eyes and watched as he stood and reached out a hand to help her stand. Alam na kaya nito ang sekreto niya dahil sa nangyari habang pabalik sila. He would never accept her. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang kamay ni Nigel at tumayo na rin. This was the worst night she never had. Discovering she was in love with someone who would not love her back. Nang makarating sila sa condo unit ni Royce, ay agad niyang pinaupo ang lalaki sa sofa. Saan ba tumama yung sipa ko sa'yo? Masakit pa ba? Nanatili siya nakatayo sa harapan nito. Nigel sighed and got to his feet. Ikaw tong dumudugo ang kamay, tapos ako yung naalala mo. May medicine cabinet ba sa banyo?
Tumango si Royce at hinayaang hilahin siya ng binata para iupo sa sofa. Umalis ito at pagbalik ay may dala ng medical tape at antiseptic. Nilinis ito ang mga sugat niya sa ulo at kamay. Wala itong imik. Ginagamot lang siya, inaalagaan, at kasabay niyon ay sinasaktan. Pagkatapos siyang gamutin ay binuhat siya ni Nigel papunta sa kanyang kama. Kinumutan siya nito. "Thank you," Roy said softly. He responded with a smile. "You saved many lives today." "I did? What if I tell you that I've taken countless lives and only saved yours to pursue a mission?" "You did. Matulog ka na. You must be tired. Very tired." Royce closed her eyes. Tinutukan siya ni Ave ng baril. "Royce," ng pamilyar na boses. "Gumising ka, anak. Nananaginip ka." Iminulat niya ang mga mata. Bumangon siya at agad na hinagilap ang pagmamayari ng boses. "Papa?" Malakas niyang tanong. Ngumiti ito. "Nananaginip ka ba ng masama, anak?" Marahan siyang tumango. "Uminom ka muna nitong tubig." Anang isa pang boses. Bumaling siya nagsalita. "Mama?" Nang ibalik ni Royce ang tingin sa higaan. Natutop niya ang bibig. Nakita niya ang sarili na nakahandusay sa kama. Duguan, may tama ng bala sa dibdib. Nang mahuli siyang bumaling para tingnan ng ama, ay si Ave ang naroon. Hawak siya sa braso. Sa kabilang kamay ay may hawak itong baril na nakatutok sa gawin ng kanyang ina. Pero wala nang mama niya. Ang naroon ay si Nigel. Pinaputok ni Ave ng baril. Agad na dumali ang dugo mula sa tama ng bala sa katawan ng lalaki at dahan-dahan itong bumagsak. "Nigel! No! Nigel!" Nagpupumigla si Roy sa hawak ni Aven habang isinisigaw ang pangalan ng lalaki. "Please, no!" "Royce, wake up!" Napabalikwas ng bangon si Royce. Mabilis pa rin ang paghinga. "Drink." Hawak ni Nigel ang isang baso ng tubig sa harapan niya. Pagkainom, nakadama siya ng pagkalma. "Okay ka lang ba?" Naroon ang pag-aalala sa boses nito. Marahan siyang tumango. Ginamit ng lalaki ang sariling kamay para punasan ang pawis sa noo niya. "It's just a dream. I'm here," he said. Matagal na panahon na ang huling may nag-alala para sa kanya. Mula nung mamatay ang kanyang mga magulang, ay hindi na siya nakadama ng pag-aalala mula sa kahit na sino. Noong una ay nangungulila pa siya sa pakiramdam na yon. Pero dahil sa matinding pagsasanay sa Orion ay nakalimot din siya. Ang Orion ang nagturo sa kanya how to be hard and cold as ice, to be aggressive and unfeeling. "You dreamt of your parents?" Nigel asked quietly. Tumango si Royce. "Yes, and you, too." He cupped her cheek in one of his hands. Every time his skin touched hers, it left her longing for more. "You were calling for them, and then for me." Suddenly, flashes of images came back to Royce. She felt the fear again when she remembered the blood, the gun. Nigel. She threw herself into his arms. Somehow, she felt so weak, and she needed him badly. Royce felt the need to start crying. She took a deep breath to stop the tears. She wasn't sure what she was feeling. Was it fear of losing someone the way she had lost her parents? It was the same way now, only more painful, more frightening. She had no name for the emotion. All she knew was she didn't want to lose Nigel. Ilang sandali pa niyang hinayaan ang sarili na manatili sa mga bisig nito. Narinig din niya ang marahang pagpintig ng puso ng binata. "Nakatulog ka ba?" Tanong niya. Naramdaman niya ang pagtango nito. Kumawala siya sa pagkakayakap ni Nigel at tinitigan ito. Halata ang pagod sa mga mata ng lalaki. "Liar," she said. Tumayo siya at inutusan itong mahiga. "Rest." Tatalikuran niya na ito nang bigla siya nitong hilahin. Dahilan para mapahiga silang pareho sa kanyang kama. She felt his erection press against her. Saka niya napansin na iba na ang suot niyang damit. Naka-nighties na siya imbis na jeans at blouse na suot niya nang makatulog. Pero hindi inalis ni Nigel ang kanyang bra. She wished she had removed it. Her nipples tightened against the cup as she pressed her hardness against her. Their eyes locked. "Nigel," Royce gasped. He only moved closer until their lips were just a hairbreadth away. She could feel his hand sliding gently to her buttocks when, "Tao po," a voice at the door called in a sing-song manner. Royce saw Nigel wince, then groaned. "Tao po?" As in human at the door? It was James.
Kung may isang bagay pa siyang natuklasan pagkatapos ng insidente, iyon ay ang tunay na kasarian ng research manager. Flashing, she slowly stood and left Nigel on the bed. Isinuot niya ang night robe saka binuksan ang pinto. Mamita, my hero, my Wonder Woman. Tuloy-tuloy na pumasok si James sa unit niya. May dala itong balloons. Kasunod nito si Tony na umihip ng torotot at si Ed na may dalang cake. My Grace, my angel. Wala pa din tigil ang bibig ni James. My eye, napatili ito ng pagkalakas-lakas na makita si Nigel sa kama niya. Oh my God, bulalas ni Tony. Mag-asawa sila? Tanong ni Ed. Nag-one night stand lang, sagot ni James. Itinali nito ang mga dalang lobo sa sandalan ng isang silya. Napailing-iling na lamang si Royce. Ganito ka pala mag-thank you, Papa Nigel. Si James ulit. Dapat sinabi mong katawan mo ang ino-offer mong thank you para regalo na nasave ko sa'yo. Ang sagwa mo, James, ani Ed. Nilapag nito ang dalang cake sa mesa ni Royce. I need a new name. Call me Joy. Ligaya ang itawag mo sa akin. Bumangon na si Nigel. Nothing happened, okay? Dumaan ang katahimikan habang nakatutok ang tingin ng mga bagong dating sa eyes ng binata. Okay, pasag ni James. Itinuro nito ang harapan ng pantalon ng boss. Kunwari din naman nakikita yan. Shit. Namula si Nigel at parang kidlat na nagtakbo ng CR. Nagtawanan ang lahat. Pati si Royce inatawa na rin. Pero tumigil ng iba sa katatawa. Humahalakak pa rin siya. Natigil lang siya na magpatatantong siya na lang pala ang tumatawa. Happy ka, sis? Tukso ni James. Malaki ba? Kumunot ang noo ni Royce. Ang alin? Ang kay Nigel, sagot nito. Kung noon ito nagtanong baka sinapak niya na ito, pero ngayon ay parang kung sinong mahinhin na namula lamang ang mga pisngi niya. Oo, malaking malaki. Tumigil ka na nga, sabi na lang niya. Maupo na nga kayo. Kumuha si Royce ng shirt at jeans sa paglabas ni Nigel sa banyo, ay siya naman ang pumasok doon para magbihis. Nang lumabas siya ay kinakantsawan pa rin ng tatlo si Nigel. Naglabas siya ng beer mula sa ref niya at ibinigay iyon sa mga ito. Bumisita raw ang tatlo para magpasalamat sa pagliligtas niya sa buhay ng mga ito. It was obvious though that the surprise visit was James' idea. Hindi na rin naitago ni Royce ang tuwa sa ginawa ng mga ito. Never in her life had she felt disappreciated. At the Orion, a job well done was rewarded with money. Dito hindi pera ang ibinibigay sa kanya kapalit ng ginawa niya. Their smiles and laughter brought a special kind of happiness. Like the happiness of someone who had been welcomed as a friend. Hoy, pukaw sa kanya ni James. Sumali ka naman. Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. In an instant, all eyes were on her again. Nag-iwas siya ng mga mata kung saan namumuo na pala ang luha. Wala, hindi ko lang alam kung paano ko kayo papasalamatan. Huwag kang ewan dyan, sabi ni Ed. Ikaw ang sumagip sa amin kaya dapat ikaw ang pasalamatan namin. Yeah, ani Tony. Kulang pa nga itong ginawa namin para pasalamatan ka. You saved our lives, dear. Dagdag ni James na katabi niya sa sofa at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Wala lang naman yon, marahang sambit ni Royce. Kung alam ko lang ng mga ito na siya talaga ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Anong wala lang? Ani Tony. Iisa lang ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin kaya dapat ingatan to. At pahalagahan. Dugtong ni Ed. We owe you everything. Cheers, ani James. Mas tamang sabihing sinagip siya ng mga ito. Pakiramdam ni Royce, ngayon lang nagkaroon ng totoong halaga yung buhay niya. She was deeply touched to see how these people value life. They were right. Life is a valuable gift from God, whom the Orion never thought her about. Nung bata pa siya, naalala niyang tinuruan siyang manalangin ng kanyang mga magulang. Pero habang tumatagal, mula nang maulila ay tuluyan niya nang nalimutan. Ang tungkol doon, somehow she was beginning to wonder if she'd ever get to know the God her friends were talking about. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian ay nagpaalam na si James. We don't want to overstay our welcome. Alam naman namin na may gagawin pa kayo. Humalakhak pa ito. Napailing na lang si Royce at hinatid ang mga ito sa pinto. Iniisip niya sasama na si Nigel sa mga ito para pasinungalingan ang sinabi ni James, pero mukhang wala pang balak umalis ang binata. Hindi na lang siya umimik. Nang tumahimik ang unit, nagsimula siyang magligpit sa kusina. Narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone at tinuyo niya ang kamay para basahin ang dumating na text message. Galing yun kay Ali. Sumagi sa kanyang isip ang ginawa nitong pagtatangka sa buhay niya. Tahimik niyang binasa ang nilalaman ng message. You home?
Nilingon niya si Nigel na noon ay nagpupunas ng mesa. Aalis ka na ba? Tanong niya. Pinapaalis mo na ba ako? Umiling siya. There's just something I need to do. Pwede bang dito ka muna hanggang sa makabalik ako? I won't be long. Nagkibit-balikat ito. Nagsuot lang siya ng rubber shoes at lumabas na unit. Nang makarating sa harap ng elevator ay tinawagan niya si Ali. Nasaan ka? Naririnig niya ang ugong ng helicopter sa background nito. She had to be cautious this time. Isang pagkakamali niya lang at maaari na siyang ipapatay ng Orion. I just landed on your condo's helipad. Agad na pinutol ni Royce ang tawag. She used the stairs to get to the rooftop. Mabilis siyang nakarating doon. Totoong nasa helipad nga ang helicopter na pinipiloto ni Ali. Bukod sa kanilang dalawa ay wala ng ibang tao doon. Nakatayo ang kaibigan sa pintuan ng pilot seat. Suot ang asul na leather uniform nito bilang Agent 04. Royce walked towards her and saw Alice face her then. She stopped a few feet away from the helicopter. Inihagis nito sa gawin niya ang isang baril. I'm here to kidnap you, Alice said. I haven't want all your memory erased. Bumilis ang tibok ng puso ni Royce. Kahit malakas ang ugong na ginagawa ng helicopter blades, ay narinig pa rin niya ang pagtambol ng kanyang dibdib. Why? He believes you're protecting the scientists, and that you deliberately compromising the mission. At bakit ko naman gagawin yon? Dahil may gusto ka na sa target mo. Avin thinks you're in love with Albano. Alice started pulling her jacket off to reveal the combat uniform underneath. She gestured to Royce in an invitation to attack. Royce nodded. She aimed a kick at Ali who countered a block that sent her back. She landed on the ground with one knee bent. Ali kicked twice in quick succession, hitting Royce's jaw, sending her father back. Nalalasahan niya ang dugong tumagas mula sa pumutok na labi. Pinahid niya iyon na tumayo. Bago pa siya makabuelo ay nakalundag na uli si Ali para sipain siya. Isang sipa sa sikmura, isang sipa sa tagiliran, isa pa ulit sa sikmura. Lahat ng tira ni Ali ay matagumpay na tumama sa katawan ni Royce. Na magpakawala ito ng sunod-sunod na suntok, ay pinilit niya itong harangin gamit ang mga braso habang patuloy na umaatras hanggang sa tumama ang likod niya sa nakasarang pinto ng helicopter. Hinablot nito ang leeg ng t-shirt niya. Parahas siyang hinilat sinipa sa dibdib na nagpatilapon sa kanya sa gawin ng baril. Naikuyom ni Royce ang palad. Sa kabila ng panggugulpi ni Ali, tumayo siya nang hindi inaabot ang baril. She stood with her legs apart and gestured for Ali to attack. Ali obliged with lightning quick kicks and punches. Royce countered her attacks. When Ali aimed a punch at her face, she caught her opponent's fist with one hand. Without letting go of her captured fist, she released a punch at Alice's chest. Ali retreated in pain. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok. Tumama ang mga iyon sa sikmura sa mukha at dibdib ni Ali, hanggang sa hindi na lumalaban ng babae. Nakahandusin na lamang ito. Bumangon si Royce na may pag-aalala. Lumapit siya sa kaibigan, pero paglapit niya, hinila siya nito na naging sanhi ng malakas niyang pagbagsak sa sahig. Tumayo si Ali at tinaas ang isang binti para tadyakan siya. Pero bago pa man bumaba ang paa nito, ay iniharang na ni Royce sa mga braso at sinagi ang binti ng babae upang hindi naman bumagsak. Kumikilos siya at kasabay na lumundag patayo ang kaibigan. Duguan na ang mukha ni Ali at namamaga ng isa nitong mata. Despite that, her friend raised her fist to brace for another fight. Do you really want me to kill you? Tanong ni Royce matapos magbuntong hininga. It's the only way, Ali. Alam mo ang kailangan kitang dalhin kay Avin. Pagkawala siya ng malakas na flying kick, it landed squarely on Alice's jaw. Bumalandra ito sa sahig at sa railings. And then she went over. Tanging ang duguan nitong kamay ay nakakapit sa railings at ang buong katawan ay nanganganib na mahulog. Royce ran to her friend's rescue. Dumulas ang kamay nito. Royce! She managed to get a grip on Alice's arm as her body started to fall. She pulled her friend up until Alice's feet were back on the solid ground. At that moment, they just stood there, facing each other, with both their chests racing and falling as they drew harsh breaths. Then they threw themselves in each other's arms. Thank you for telling me about your mission. Mahinang sambit ni Royce. Binigyan siya ni Ali ng pagpipilian. Alam niya na maaaring buhay nito ang kapalit niyon. I'll find a way to get us out of this mess. I promise. Kumala siya sa yakap ng isa't isa. Royce, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Convince Avin that Albano means nothing to you. At hayaan siyang burahin sa memorya ko. Para ano?
Para kung isang araw utusan niya kung patayin ang pinakamalapit kong kaibigan ay hindi man lamang ako magdadalawang isip na sundin siya. Ali sighed. Take care. Paano ka? Avin might kill you for letting me escape. I just like to see him try. Mapait na tumawa si Ali.